Hello, hello. Punto por punto. Ano bang pupuntuhan natin ngayon? Normally, ang nalapit na barangay and SK election. So, vote wisely. Vote wisely. Marami kasi na tayong nababalitaan nationwide na may mga teacher na nag-resign dahil nga sa pangamba. May malakas talaga ang mga kalaban magkatunggali. So bago natin ipagpatuloy ang magaganda nating ibamahagi base sa aking mga karanasan sa buong Pilipinas, ay like, share, and subscribe natin ito para makarating sa mga ibang kinaukulan. Pinakamahalaga itong election para sa akin. Kung mahalaga ang local and national election, mas mahalaga ito. Bakit? Dahil ang barangay ang nakakaalam lahat ng problema sa loob ng barangay. Saan ba nakapalagay ang isang Malacanang? O nasaan nakapalagay ang isang munisipyo o opisina ng gobernador? Di ba sa barangay? So alangan naman yung governor o yung mayor o yung presidente, siya ang aayos sa barangay. Normally, ang barangay captain. So, kung ang mga kapitan natin napili na maayos, ay hindi gaano problema ng kapulisan, ng mayor. Kasi dyan lang magtatakbo yan. Kapitan and mayor. Gobernador, medyo malayo. Presidente, pangkalatan. Pero may police at EFP dyan ang magsusolve in regards to peace and order. Sa corruption, okay, kasi ang BOD natin, BOD, Anti-Corruption and Communism. So, mayroon ring ahensya para sa corruption, Pero ang focus natin sa barangay. Pero, may corruption ba sa barangay? Mayroon, kaya nga nagpapatay ang iba eh. Dati, walang sweldo ang barangay. So, puro volunteer lang ang namumuno sa barangay ngayon. Dahil binigyan ng sweldo, honorarium, pinag-aagawan nila. Malaki na rin kasi. Sabi nga ng iba, ginawang hanap buhay na, which is mali siguro, based sa performance siguro yung mga kagawad natin at kapitan, ang kanilang matatanggap na honorarium. Pero magiging politika pa rin yan, di ba? Dahil, siyempre, pilihan ngayon nga sa ayuda palakas ng system. So, talaga hindi mahirap. So, iba yung topic ko. Ang topic natin is, ano ba ang magagawa ng barangay sa kanyang barangay? Barangay captain sa kanyang barangay. Marami. Unang-una, ang kanyang primary responsibility is peace and order. Ayusin ang kaayusan ng kanyang barangay. Ano ba yun? Siyempre yung gulo, katahimikan, ang lansangan, ang mga sityo, mga daan, lahat pag-ugali ng mga Pilipino na lagi nagbabangayan, hindi sumusunod sa batas. Yan ang trabaho ng barangay. So dapat ang barangay na katangian na hinahanap ko, yung laging nakikita ng kabarangay sa lansangan. Kasi ora mismo makadesisyon siya, ano ba ang trabaho ng barangay sa kanyang loob ng barangay? O na opisina, wala naman eh. Upuan niya lang isang oras, tapos na yun. Dapat lagi siyang nasa lasangan. Pero doon sa kanyang negosyo, paminsan-minsan lang naman. Pero sa mga bisyo, wag na yan. Kasi hindi mo trabaho yan. So, yun lang. Vote wisely, nakasalalay ang ating barangay. Sa ating nakasalalay sa ating barangay captain, ang ating barangay. Pero pagkatapos ng eleksyon, pag natalo ang ating kinikilingan o sinusuportahan, magkaibigan pa rin tayo, magkakapitbahay pa rin tayo. Huwag nating alisin. Dahil eleksyon lang yan. After one day election, tapos na eleksyon. Tapos magkakaroon tayo ng tampuan. Mali yun. Maling pag-iisip. Yung magkaibigan tayo, siguro sa maaaring prinsipyo or paniniwala, magkahiwalay tayo, pero hindi tayo magkaaway, magkaibigan pa rin tayo, magkakapitbahay pa rin tayo. Huwag nating alisin yan, So, tandaan nyo, ang isang kapitan na gumamit ng pera, o ang mga kandidato gumamit ng pera, tandaan nyo yan, Tandaan ninyo,
Babawi yan, babawi. Alangan naman ilabas. Alangan naman yung sweldo niya ibibigay sa inyo. Hindi naman tama yun na yung sweldo niya ibibigay sa inyo. Mali. Kung ano lang kakaya niya ibigay sa inyo. Pero may nabalitaan ako sa ibang bansa, sa ibang bansa kung saan man lugar, hindi ko na papangalanan, may narinig ako, 5 to 10,000 ang ibibigay niya sa mga bawat kandidato. Oh? Kasi doon sa lugar na yan, ay rampant ang vote buying kasi yun yung pagpapanalo nila. Kung hindi ka gagamit kasi talaga ng pera, talagang hindi ka mananalo, may lugar ganon. So, huwag na tayo asa sa project kasi in advance nyo na yung pera eh. So, for example, 10,000 kayo sa barangay times 10 ay how many thousand o millions na yun. So, ano pang gagawin niyang project kasi babawiin niya. So ganon yan. Pag gumamit ng pera, babawi niya. Ganon talaga. At saka kung halimbawa mayor, congressman o governor nagbigay ng support sa inyo, sinisigurado in preparation to local election yan. Pag nanalo siya, for example, sa isang congressman, for example lang ang kanyang barangay na sakupan nasa 1,000 barangay, kung naka 700 to 600 barangay siya, na napanalo niya yung kapitan, sigurado tatakbo siya kasi panalo na siya eh. Sigurado yun yung counting. So ganun yan. So mamit ng pera, hindi lang barangay ang nagsamantala dito kung hindi nasa local pa rin, ano? So yan, vote wisely, isipin natin ang kinabukasan ng ating barangay. So magkaibigan tayo, magkakapitbahay tayo, hindi tayo maghiwalay, hindi tayo magkahiwalay ng pagkumpare kumare. Pero sa paniniwala, maghiwalay muna tayo. Kasi iba yung paniniwala mo, iba rin yung paniniwala ko. Okay, ulitin ko. Pakinggan yung mga ipapasok ko ng mga video na may mga karanasan. Ano? Salamat. Salamat, pakinggan nyo. Wise tayo sa pagpili ng mga barangay officials natin. Ito po yung sa akin lang. Ito kung paano ako pumipili ng mga binoboto ko. Hindi nyo kailangan gayahin, pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious naman. Kung may nakikita kayo, 2 kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw, obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may nakikita tayong 2 kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, siyempre pipiliin natin yung matalino. Kung may 2 kandidato, may isa masipag, yung isa tamad, sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag, yun may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang. Kung 2 kandidato, parang similar, o hindi ako sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi ko magastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa national hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Kagawad Nonoy! Ay, Nonoy pala, por kagawad ha. Huwag mong kalimutan. Kagawad Nonoy! Yes! Ma'am, kagawad Nonoy, huwag niyong kalimutan. Ay, hello! Yes. Kagawad Nonoy. Huwag niyong kalimutan ha. Yes. Nonoy! Boto niyo ha. Nonoy! Kagawad Nonoy, oy. Boto niyo ha. To! Nonoy pasaway pala, por kagawad. Huwag mong kalimutan ha. Dating chubby, ngayong magsisilbi. Okay Nonoy, kagawad Parang mga napadaan lang kayo, mga tambay kayo, tapos ngayon, tatakbo kang kagawad. Tingnan picture mo. Wow! Nonoy, pasaway, para kagawad. Ayos, naka-formal ka dito May dala ka pang basura. Sa susunod, ano dala mo? Kaban ng bayan? Oo naman, siyempre. Nagbagong buhay na ako eh. At tutulong na ako ngayon sa mga nangangailangan. Tangina, sino ka? Si Superman? Tutulong sa nangangailangan? Ay, isa. Sino yung mga kasama mo? Parang good shit na good shit
Kakatapos lang mag-jamming, tapos ano trip nyo? Mangangampanya? Tutulong ka sa nangangailangan? Sa bahay nyo nga, pabigat ka. Sa barangay pa kaya? Ano pag nanalo kayo? Para may pan-jamming kayong 4. Tapos, pag nanalo ka, ipapa-second floor mo yung bahay nyo. Tsaka, dating naglalakad sa susunod, naka-NMAX ka na? Easy money kasi dyan no? Kahit wala kang alam sa batas o sa posisyon na tinatakbuhan mo, pwede na. Sige nga, ano plataforma mo? Ehersisyo, bago droga. Tsaka libreng jumping rope sa mga tambay. Kasi dapat physically fit. Ulul mo, yung katawan mong yan, physically fit, ikaw nga hindi ka makatakbo Magpapalibreng ehersisyo ka pa. Baka kamo, magpapakain kayo ng lugaw na walang lasa sa bawat pamilya. Tapos liga kada linggo? Tapos may zumba pa kada umaga? Tapos meron pa yan dance contest, gay pageant, mga singing contest, mga wala kakwenta-kwentang bagay na hindi na makakatulong sa barangay. Para lang masabing may nagagawa kayo. Ay sus! Ngayon lang naman namin kayo nakikita palibasa, eleksyon. Kaya babait nyo ngayon Kesyo, tutulong kayo sa mga mahihirap, ipapaayos nyo yung mga kalsada, pero pag nanalo na, ayun, may bagong motor. Meron pa, yung first floor magiging second floor. Ang galing nyo rin no? Pero ito pa yung exciting part Pag hinihingian mo ng tulong, hindi mo na mahagilap. Makikita mo, nakabakasyon, nagliliwaliw, palibasa, may mga sahod na. Yung pera na dapat para sa taong bayan, ayun, ibinulsa. Yung nagsasabing magpapaayos ng kalsada, hanggang sa matapos yung termino, ayun, sira pa. Alam ko na yan, Noy. Dati-rati, kesa sama ng ugali nyo, hindi kayo namamansin, tapos ngayon tatakbo ka bilang pagkakagawad, bigla ka naging pala kaibigan. Friendly yarn. Mga dating tumatakbo sa utang, ngayon ay tatakbo sa darating na halalan. Kagawad Nonoy, dating nagsisindi, ngayon ay magsisilbi. Dating lulong, ngayon ay tutulong. Inyong lingkod, Kagawad Nonoy. Maaasahan, pero pag nanalo na, hindi nyo na matatagpuan. Madaling lapitan, pero mahirap hanapin. Di ba ganyan naman kayo? Ano naman ang jingle mo? Iboto si Kagawad Nonoy kahit hindi siya magaling. Iboto si Kagawad Nonoy kahit hindi siya magaling. Nauto na ba kayo ni Kagawad Nonoy? Sa pagpikit ng inyong mata, wala na ang inyong pera na ibulsa na ni Kagawad Nonoy. Di ba? Sakto? Lagi naman kasi kayong ganyan Mga pangako na lagi na lang napapako. Mahiya ka naman, Noy. Okay lang naman sanang tumakbong kagawad Pero sana, hindi ikaw. Dahil kilala kasi kita Hindi ka na nga makakatulong sa barangay, alam kong makakaperwisyo ka pa. Grabe ka naman sa akin to. Nagbabakasakali lang naman ako. Nagbabakasakaling ano? Nagbabakasakaling may maloko ka. Noy, hindi ko naman sinasabing masamang tumulong Pero kung tutulungan mo yung sarili mo lang, please lang, wag na. Alam naman natin kasing mas marami pang deserving kesa sa'yo. Sige nga, may source of income ka ba? O sila yung mga source mo? Baka nga aasa lang kayo sa honorarium ng barangay natin Alam mo kung ako sa'yo, Noy, maghanap ka na lang ng maayos na trabaho. Hindi yung pera ng bayan yung tatrabahuhin mo. Tatakbo kang kagawad. Ikaw nga mismo hindi ka sumusunod sa batas. Grabe ka naman to. Ito. Sa'yo na. Basta yung boto mo sa akin, Ayan tayo Noy, hindi lahat nabibili ng pera mo. Dahil ako may prinsipyo at malasakit sa barangay ko. Sensya ka na, Noy, Kilala kasi kita Sayang, pero hindi mo deserve yung boto ko. Alis na, Noy. Grabe ka naman to. Alis na. Tara na, guys. Iboto si Kagawad Nonoy kahit hindi siya magaling. Tatakbo-takbong kagawad, mga wala naman silbi. Raulo!